Mga bro, panalo na naman si Lockheed Martin. Nakakuha sila ng $233 million contract mula sa US Navy at Air National Guard para sa full-rate production ng IRST-21 Block II systems, kasama na ang mga paunang spare parts. Isa itong malaking hakbang sa pagpapalakas ng sensor warfare capability ng Amerika, at siguradong game-changer ito sa larangan ng air combat detection at tracking. Ang IRST-21, o Infrared Search and Track System, ay hindi basta-bastang sensor. Isa itong long-wave infrared system na kayang mag-detect ng mga airborne target sa napakalayong distansya nang hindi gumagamit ng radar. Ibig sabihin, pasok siya, tahimik, at hindi madaling ma-detect ng kalaban. Sa panahon ngayon kung saan stealth fighters at electronic jamming ang uso, ang ganitong klase ng sensor ay literal na eyes in the dark. Ang Block II version ng IRST-21 ay mas advanced kaysa sa naunang bersyon. May mas mahaba itong detection range, mas mabilis mag-track, at nagbibigay ng mas malinaw na target data para mapabilis ang decision-making ng mga piloto at command centers. Ang goal dito, mga bro, ay simple: to see first, decide first, and strike first. Ngayon, isipin nyo kung gaano ka-importante to kung sakaling magkaroon din ang Philippine Air Force ng advanced sensor systems tulad nito sa kanilang future fighters, whether F-16, Gripen, or FA-50 upgrade. Kapag may ganitong sensor, hindi lang radar ang sandigan ng ating mga piloto, magkakaroon sila ng silent tracking system na kayang makakita ng stealth aircraft o missiles kahit sa loob ng electronic warfare environment. Ito rin ang patunay kung bakit tuloy-tuloy ang US sa pag-invest sa sensor dominance. Dahil kahit gaano kalakas ang armas mo, kung mas maaga kang makita ng kalaban, talo ka na agad.